O ito mga kababayan, bago natin puntahan, itong si Congresswoman Janet Garin. Galit na galit mga kababayan itong si Ding Baxia Queen. Dahil bakit nga daw kinukutya natin itong si Congresswoman Loistro na bumubula ang bibig. At itong si Attorney Ligutan na tumutulo naman pasintabi sa mga kumakain. Tumutulo naman yung sipon mga kababayan. Panuurin muna natin itong video mula kay dating Pangulong Duterte. Ito yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na pag ang tao ay hindi niya mapipigilan yung pagpatak, hindi pagpatak ng ulan pagtulo ng kanyang sipon, pasintabi sa mga kumakain, yan daw yung palatandaan ng mga tao na adik. Kaya yung mga taong adik, ang tawag niyan ay sipon forever. Ito mga kababayan, sabay natin ito panoorin. Pag ilanan sa adik, mukalit ng ang sip-on, mukalit ng tulo. Di nila mapunggan. Sip-on forever. O, yan nga yung palatandaan mga kababayan. Palatandaan daw ng mga adik. Yung tumutulo ang sipon. At yung palatandaan naman ng may rabies ay bumubula ang bibig. O anong pakialam mo ngayon? Janet Garin. Kung gumawa ng mga memes. Yung mga nakapanood yan. Siyempre natutuwa. Natutuwa kami. Pati ba yan? Pagbabawalan mo kaming tumawa? Pagbabawalan mo kaming pagtatawanan yan? Kagagawa nyo yan? Tapos sisihin ninyo ang taong bayan? Yung mga tao na nakapanood at tumatawa? Nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal?
Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal, kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis, let us avoid personal attacks, let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. In the video kasi it mentioned a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una, no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po, sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Lang mga kababayan, si Congresswoman Janet Garin. Nagtaka pa siya kung bakit daw pinagtatawanan. Bakit daw kinukutya? Bakit daw kinukutya yung bumubula yung bibig? Bakit daw kinukutya mga kababayan yung bigla na lang tumutulo yung sipon? O nakita nyo ba mga kababayan yung paliwanag ni dating Pangulong Duterte kung bakit bigla na lang tumutulo yung sipon ng isang tao? O malay natin mga kababayan na itong si Attorney Ligutan ay kajaming din pala ni Pangulong Marcos Bangag Jr. mga kababayan. At itong si Jinky Luistro mga kababayan, bumubula ang bibig dahil nga sa kakasinungalingan, bumubula ang bibig. Wala ka nang pakialam noon. Kung yan ang paniniwala namin, ding Baksyakwin, o bakit hindi ito nakulong? Maraming biktima ito noon eh. Nung naging DOH secretary ito, maraming biktima ito. Bakit? Bakit hindi ito naparusahan? Nakalimutan na ba?
Yung nangyari noon mga kababayan, nung DOH secretary ito, ano nang nangyari sa kaso? Hindi na rin natin alam yun mga kababayan. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna ako. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay is MP, shoutout sa idol. Kay sino pa ba ito? Si Ma'am Bergie Veralgius ng Pulian Blakang, kay Hins TV, shoutout sa idol. Lorne Baro, o yung mga gustong magpa-shoutout dyan, magkomento lang kayo. Wala na tayong views mga kababayan dahil nga ngayon lang tayo ulit bumalik sa paggawa ng mga ganitong klaseng video. At minsan din na hindi na tayo nakapag-upload dahil sa sobrang busy natin ng mga nakaraan. Shoutout kay Crispin Alde Rosario, kay Operian Vlog, shoutout na rin kay Roger Apabol, at kay Viajerong Guard, Hins TV, Cesar Pilar. At sa lahat-lahat na lang sa mga lahat. Si Andy Malumog Vlog, shout out. Malumog pala siya, Andy Malumog, shout out. At kay Joel R. At yun ang andito na lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.